ang Philippine Red Cross. Makakausap natin si Dr. Gwendolyn Gwen Pang. Good morning, Doc Gwen. Si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Good morning sa lahat ng sumusubaybay ng programa ninyo. Oo, maraming salamat sa oras. At ngayon, alam ko, medyo rin kayo, busy rin ang Red Cross. Yes. Especially when there is a calamity like now, may bagyo. Ano ho ba mga paghahanda isinasagawa natin, Dr. Gwen? Nakapaghanda na po tayo nung ilang araw pang nakalipas. Kahit po nung Typhoon Nando pa, nung dumaan yung Typhoon Nando, nakahanda din tayo. Tapos nung nalaman namin, nung nandyan si Typhoon Nando, may parating na isa pang bagyo. So agad-agaran inalam namin saan po dadaan yan. So dadaan nga to sa Sama, Calabar Zone, sa Bicol Region, ito pa mga lugar, kasama po ang NCR. So hinanda na po natin yung mga ating mga volunteers ang number 1, no? Na para sila ay mag-antabay, alamin nila kung ano mangyayari sa weather sa area nila, i-report nila sa atin. And then nakapag-deploy na rin tayo ng iba't ibang mga assets natin. Kung hindi man doon sa mga lugar, kundi malapit doon, tulad ng Batangas chapter namin, isa yan sa hub namin, na madaling puntahan ang Bicol Region at saka yung summer area. So nakahanda po tayo ng mga rescue truck, water tankers, yung ating pong mga food trucks. Food truck po namin ay napaka-busy dahil maraming tao sa evacuation center, kapakain po tayo. Simula pa pong kagabi, maganda naman dahil sa ating force and preemptive evacuation ay marami pong nag-evacuate. So marami pong, syempre, kaya natin makasave ng buhay din. Sa ngayon, Danny, no, nakita natin sa report, ang Eastern Samar, hindi naman ganun kagrabe ang initial report sa amin. Ang Masbate ang medyo may mga nakita kami mga damage. Yes, oo. Ang dami mga bahay, mga poste natumba, yung mga line ng kuryente, tsaka napakahina ng signal, no, kasi kausap namin ng tao namin sa field. Pero sabi namin, ang utos ng aming chairman, unahin namin syempre yung mga immediate needs ng mga tao, gaya ng mga pagkain, tubig, no, at saka yung mga pangailangan sa evacuation centers. Inaalam namin gaano pa katagal yung mga tao sa evacuation center, gawa ng madami pa dahil maraming bahay na sira. So malamang hindi pa sila makakauwi, no, ng agad-agaran. So at saka malakas pa rin, may ano pa rin doon, although nag-reduce na daw yung gustiness, yung ulan, pero meron pa rin. So kausap namin siya hanggang kanina lang. So yun ang natin, na monitor natin, at saka minomonitor natin dadaanan pa mga lugar. Di ba, Doc, bali, aside dito sa mga food trucks, no, yung, di ba, alam ko, tumutulong din ng Red Cross sa mga modular tents, sa mga evacuation center? Yes, yes. Malaking bagay kasi yun, di ba, kung marami ang mga na-evacuees, somehow, medyo livable at maganda naman, komportable sila? Yes, tama yan, Danny. Sa ngayon, ang pinadala natin, tulad sa Kalayan, no, for Typhoon Nando, kasi, importante kasi yung area, kung gusto natin na may tent, kailangan may enough na space. Kasi ang tent po ng Red Cross ay talaga malalaki. Standard. Opo, hindi po ito maliliit kasi we always follow international standard po for family tent natin. Talaga pong good for 5 yan, yung ating family tent. So, ang pinadala namin example sa Kalayan, in the meantime, ay tarpaulin, yung makakapal. Yung high-grade tarpaulin, na para yung iba, pag di naman totally damage yung bahay, pero na ibubong sandali, no? Habang tayo ay, kasi ang layo talagang puntahan ng Kalayan, nakita ko din, ay pinabangka Isabela, pa. Lalo na ngayon itong Masbate Island din to, so mahirap din padala yung mga goods, so kaya kailangan yung initial na kailangan mong ipapadala natin. So meron po tayo niyan, Danny. Depende po yan sa lugar, kung kaya bang may lugar pa paglalagyan, no? Yes. Kung nasa evacuation centers yan, siguraduhin lang natin enough din yung ating mga serbisyo sa evacuation center. Kasi ibang evacuation center naman ay nandun naman yung mga family. Hindi naman kailangan pa, for now, we don't do it. Ang kailangan ibigay yung mga immediate at saka basic needs muna ng mga tao ang tinitignan natin ngayon. And then yung mga ibang pangailangan, yung mga nasirang mga lifeline, yung mga itong mga bahay, ito naman ay kailangan pa ng mas na pagsusuri, no? Tingnan natin anong kakayahan ng pamilya. Yes, kasi syempre konti lang naman minsan naman aabot sa lahat yung mga tulong natin. Yung pinaka-vulnerable, yung pinaka-nangailangan ng ating tutulungan din. So I would assume na, Gwen Pang, na talagang kayo ay nakikipag-coordinate sa mga LGUs, lalo na yung mga, let's say, yung food trucks, para makapenetrate sila, dapat maganda ho yung kalye, na walang mga landslide all the way, di ba? Opo, so lagi naman tayo, Danny,
Coordinated, no, sa mga LGUs. Yes, Oo. sa local government, sa iba't Oo. ibang ahensya pa ng ating gobyerno, DSWD, no, sa ating NDRRMC, lahat po yan hanggang po sa barangay level para po hindi po magdoble. Syempre, number one, yung ating effort. Yes. Kasi konti na nga lang tayo magkatrabaho, madodoble pa yung ating effort. So, number two, syempre, yung mga goods, pa hindi rin magdoble mga goods. Pangatlo, Yes, ay yung yes. mga pinaka-nangangailangan na mabibigyan natin. So, naka-coordinate tayo at saka yung mga pinakamadaling ruta ang ating Yes. gagamitin para makarating tayo agad sa iba't ibang area. Maganda sa Red Cross, Danny, yung ginawa ni Chairman Gordon na meron tayong volunteers Tama. in Oo. every barangay na magre-report sa atin at magbibigay ng impormasyon sa Philippine Nako. Red Cross. Maraming salamat to sa tulong ng Philippine Red Cross, lalo na sa mga ganitong Thank you. panahon, 'di ba? Na merong 'di ba, Thank you. pagsubok. Oo, thank you very Yes. much, Doc, sa oras Danny, ninyo. manawagan lang ako ha. Oh, Gusto sige, na sige. gustong tumulong. Sige Yung po. mga gustong tumulong po kasi syempre sunod-sunod po yung ating bagyo. Nakita naman natin Yes. nung lang tayo nag-umpisa itong June, letter A pa tayo ngayon, letter N na tayo. Oh. So tuloy-tuloy po yung ating mga suporta sa ating kababayan. So yung mga gusto pong mag-donate, tawag lang po kayo sa aming tanggapan 143. Ang ating hotline ay 143 para po magbigay kayo Sige. ng donasyon ninyo. Itawag niyo po sa amin or dun sa pinakamalapit na Red Cross chapter sa lugar ninyo. Ayan, Maraming salamat, Danny. pina-flash natin. Ayan. Maraming salamat, Doc. At syempre, good luck sa mga ating efforts, no, para matulungan ang mga kababayan. Salamat po, Doc. Danny, maraming salamat. Thank you. Okay, yan ho si Dr. Gwendolyn Gwen Pang ng Philippine Red Cross.